liquidation by way of certification. Ito ang wow trending. Senado at House of Representatives ay isa pala sa pinakakurap. Ang mga senador at congressman ay waldas dito, waldas doon sa pera ng taong bayan dahil ito sa batas na ipinasa noong 2011-2012 sa 15th Congress. Dito, mas lalong madaling makapagnakaw ang isang senador at congressman dahil sa ginawa nilang batas na ang kanilang budget ay hindi na kailangan pang i-audit. Oh my God! Tinawag nila ito na classified funds. Ang gagawin lang ng mga buhayang pulpolitiko na ito, gagawa lang sila ng certification dahil inallowed ito ng Commission on Audit bilang liquidation. Pipirmahan ng bawat miyembro ng Senado at Congress at sasabihin lang na gagamitin sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses, and boom, parang magic, pinirmahan ito ni Juan Ponce Enrile noong siya pa ang President of the Senate. Kaya pala, kahit ugod-ugod na si Manong, halos wala na ngang boses pero gusto pa ring maging senador dahil sa pagsiwalat na ito ni Sasrugando Sasot. Umani ito ng magandang komento sa mga netizen dahil pati ako, sa totoo lang ay hindi ko rin to alam. At ang iba naman nating mga kababayan ay nalungkot dahil sa batas na ito na inabuso ng mga politiko. Sabihin nyo kung mali or tama ang aking itinuran. Uulitin ko ang tanong. Sinasabi nila na wala silang confidential fund dahil walang nakalagay sa budget nila na confidential. Pero kung ang budget nila, ang auditing ay parang confidential fund, ang budget ba na yun ay confidential or hindi confidential? Hindi ba madalas nating sinasabi ninyo na you cannot do indirectly what you cannot do directly? Tama, wala kayong confidential fund directly, but indirectly, meron kayo. Kaya meron kayong confidential fund. Pero may mas malala dyan, mga kababayan. Narinig nyo na ba ang classified fund? Sabihin nyo kung narinig nyo na ang classified fund. Oh, di ba? Siyempre, ang classified fund may classified auditing. Sabihin nyo lang kung narinig nyo na yes or no lang naman yan. Yes or no. At share ito para maraming makaalam kung ang tungkol sa classified fund. Yan, hindi pa. Okay. Hindi alam ni Kai. Sabi ni Kai, ano yung classified fund? O hindi rin alam ni Eda. Kaya i-share nyo ito dahil maraming hindi nakakaalam sa classified fund. Ano ba ang pagkakaiba ng confident? Sabi sa military na yung classified fund. Actually, yung sa military, confidential fund lang yun. Ito, classified fund. Ano bang pagkakaiba ng salitang confidential at classified? Okay. Eto, dito tayo. Papabasa ko sa inyo, ha? Okay. Ang confidential is the lowest category of classified information. Confidential, lowest category. So, ang classified, okay, mas mataas ito sa confidential. Okay. Ngayon, papaano ko na masasabi na ang pondo ng Senado at Gobyerno, ng Senado at Kongreso ay classified? Mga kababayan, narinig niyo na ba ang Concurrent Resolution number 10? Concurrent Resolution number 10 na pinasa noong 2011 at 2012 ng Senado at Kongreso. Narinig niyo na ba? Alam niyo ba yung Concurrent Resolution number 10?
na pinasa noong 2011 at 2012. Hello sa mga taga Zamboanga del Sur. Sabihin nyo lang kung yes or no. Yan, yes or no. Concurrent resolution ng Senado at Kongreso noong 2011-2012. Narinig nyo na ba yan? Hello sa mga taga Nueva Ecija. Naku, wala pang nagsasabing narinig na nila or hindi pa. Ayan. No, sabi ni Katamko, hindi pa. Okay. Eto po. Noong 2011 at 2012, again, wala akong pakialam kahit kaalyado ka pa ni Duterte. Or, noong 2011, nagpasa ng resolution sa Senado. Naghain ng resolution sa Senado si Senador Panfilo Lacson. At ang resolution na ito ay pinasa ng Senado at Kongreso. Kaya nga siya concurrent resolution. Okay? Concurrent resolution number 10. Okay? Ito ay noong 15th Congress. Okay? Alam niyo po ba kung tungkol saan ang concurrent resolution na ito? Babasahin ko sa inyo ang title, ha? Concurrent resolution. Papakita ko na rin para sabayan niyo ako magbasa. Ito ang resolution. Okay. Concurrent resolution number 10. Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, 15th Congress. Second regular session, concurrent resolution number 10. Babasahin natin. Concurrent resolution maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate. Remember, each member of the Senate and the House of Representatives as classified. Naintindihan nyo yon, mga kababayan? Ulitin, tatagalugin natin. Okay? Ang concurrent resolution number 10 na ito ay pinapanatili ang pangkasalukuyang sistema ng accounting at liquidation ng budget na natatanggap ng bawat miyembro ng Senado at House of Representatives bilang classified. Nagigets ninyo? Classified. Sabi ni Tanya, may batas pala pero di nila ginawa. Anong pinagsasabi mo? Naintindihan mo ba? Classified ang accounting at liquidation ng budgetary allocation ng bawat miyembro ng Senado at Kongreso. Anong ibig sabihin yan? Ito ang papaano, ganito lang ino-audit. Okay? Dito pa rin tayo sa resolution. Ganito lang ang auditing yan. The Commission on Audit has consistently allowed the current system, liquidation by way of certification. Pipirmahan lang ito ng bawat senador at bawat miyembro ng House of Representatives na ang pera
na ibinigay sa kanila, sa bawat isa sa kanila, ng miyembro ng Kongreso ay gagamitin nila sa maintenance and other operating expenses. Yun lamang ang kanilang kailangan. Sandali lang, may kumakatok. No, 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 no. Sandali lang ha, may kumakatok. Kinakatok ako ng housekeeping. Ay, salamat. Kinakatok ako ng housekeeping. Ano bang meron dito? Wala. House rules lang pala. Anyway, so ulitin natin. Liquidation by way of certification. MOOE. Tatandaan nyo yung MOOE. So ngayon, ang sabi nila is System of Accounting and Liquidation of the respective budgetary allocation of each member of the Senate and the House of Representatives ay classified. So ngayon, may pirma si Belmonte, si Enrile, di ba? Pinasan nila ito 2011 at 2012. Kaya nga, noong 2013, may balita ang Philippine Star. Senate barred COA from fund scrutiny. Diba? Sabi nila, matagal na itong problema from the utilization of public funds to the exact number of people on the payroll of each lawmaker. Congress has kept auditors in the dark. Kung ang auditing ng kung ang auditing ng budget allocation, tatanong ko uli sa inyo ha, kung ang auditing ng budget allocation ng bawat senador at miyembro ng House of Representatives ay classified, ano ang pondo nila? Di classified. Liquidation by certification lamang ang kailangan nila para sabihin na ang MOOE nila ay ginamit sa MOOE. Ibig sabihin po ng liquidation by certification is pag ibinigay mo sa akin ang pera, sabihin natin binigyan mo ko ng 100 million, kailangan ko lang gumawa ng kasulatan na yung 100 million na yon ay ginamit ko sa MOOE. Diba? MOOE. Okay. So, kaya, yung mga nagsasabi dyan, bakit ako humingi ng audit report? Dahil alam ko na po ang sagot. Dahil po hindi kayo ma-audit individually. Dahil kayo ay nagpasa ng resolution na classified ang auditing at liquidation ng budgetary allocation sa bawat miyembro ng Senado at Kongreso. Kailangan nyo lang ng liquidation by certification. Hindi kayo makakapag-produce sa amin ng mga resibo at kung ano-ano pa dahil hindi naman kayo required. At sinong gumawa ng batas na ito? Kayo rin, ang Kongreso at Senado. Kayo ang naghirang na ang pondo ninyo ay classified. Huwag nyo kaming bula-bulahin na hindi classified. Para sabihin nyo na hindi classified, edi i-repeal ninyo ang Concurrent Resolution number 10 noong 2011. Kaya hindi kayo masuscrutinize isa-isa. Dahil nga classified Yaan, kayo mismo ang nagpasa niyan na classified ang information na yan. Kaya, ang ibinibigay nyo lang, pinapakita nyo lang sa mga tao ay yung general itemization.
ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng general itemization. Okay? Available lang kasi sa website ng COA ay 2020. Okay. So ito po ang general, ganito itsura ng general itemization. Okay. Ganyan lang basic salary, chairmanship allocation, foreign travel, contractual consultant, consultative local travel, communication, representation, diba? Public Affairs Fund, Central Office Staff, other MOOE. And then that's it. Pero yung auditing, okay? Ang auditing, wala. Hindi namin alam. Okay? Kasi ang auditing po guys, sa mga nakakaalam, alam ito ng mga nagtatrabaho sa kumpanya, mga nagtatrabaho sa mga kawani ng gobyerno, halimbawa DepEd, DSWD, at iba pa, kahit mga militar, alam to. Ang auditing po, stricto po ito. Hindi lamang po ito resibo. Kailangan ipakita mo na matindi ang auditing. Kailangan papakita mo na necessary na bilhin nga ito. Na paano yung mga binili noon pa? Anong gagawin doon? Paano siya i-dispose? So, can you imagine guys? Bibigyan mo ko, okay, ng MOOE. Sabihin natin, bibigyan mo ko ng 6 million per year. Gagawa lang ako ng kasulatan. Naggagastusin ko yan sa MOOE. Wala na. Hindi ko na kailangan magpakita ng resibo. Hindi na ako kailangan i-audit ng COA. Hindi na ako pwedeng busisiin ng COA na ang paggamit ko ng perang inalat sa akin ay hindi pagwawaldas. Walang ganong nangyayari sa Kongreso at Senado. Ang pera, pag ibinigay sa kanila, kanila na yun. Ganito yan guys Halimbawa, bibigyan mo ko ng MOOE sa isang normal na government agency. Pag ako ay bumili ng laptop, ng computer, gamit ang pera ng gobyerno, kaninong property yon? Yung laptop at computer na yon? Sa gobyerno o akin? Pakisagot lamang po sa comment section. Pag ako ay bumili ng laptop o computer or upuan na gamit ang pera ng gobyerno, kanino ang property na yon? Sa government, di ba? Ngayon, para malaman natin na kailangan may inventory ang mga binili mo. Na furniture, computer, etc. At pagkatapos ng termino mo, iti-turn over mo ito sa gobyerno. Diba? Wala pong inventory na ginagawa kung ano ang mga binili nila ng bawat isang senador at kongresista na gamit ang pera ng taong bayan. Wala. Kaya hindi natin alam kung itong mga bawat senador na to ay kongresista ay tinurn over nila sa gobyerno ang mga binili nila gamit ang pera ninyo. Wala rin pong efficiency. Okay? Wala rin pong yung sinasabi nilang burn rate, yung binabato nila kay Inday, wala rin pong information na gano'n ang Senado or Kongreso. Kung binigyan mo sila ng 10 million, pwede nilang gastusin yung 10 million in 1 hour. At hindi mo malalaman. Paano mo nga malalaman? Confidential nga ang kanilang liquidation. Diba? Sa mga kakapapanood pa lang, kaya siya confidential kasi po, ang Kongreso at Senado ay nagpasa
ng Concurrent Resolution number 10 na ang liquidation, okay, accounting and liquidation ng budgetary allocation ng bawat miyembro ng Senado at House of Representatives ay classified. Sige nga, paliwanag nyo nga sa amin yan. Kaya sinasabi nyo wala kayong confidential fund dahil walang nakalagay na title na confidential doon sa tabi ng salapi. Pero ang auditing at liquidation ng pondo ninyo ay classified according to Senate Concurrent Resolution number 10. So kung ang pondo ay liquidated, ang accounting at liquidation ng pondo ay classified, anong klaseng pondo yun? Hindi ba classified? So, ang pondo ninyo ay classified funds. Tama? Tama, mali. Ngayon, papakita ko sa inyo sa 2023 kung magkano ang halaga. Okay? Kung magkano ang halaga ng tinatawag nating MOOE. Okay? MOOE. Na classified ang liquidation at accounting. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ang paggasta ba nila ng pera ay nasa tama o mali. Kung necessary ba yung binili nila. Kasi bahala ka na kung paano mo gagastusin yan Basta bigyan mo lang ko ng kasulatan na ginastos mo yan sa MOOE. Yan lang ang requirement nila diyan sa Kongreso at Senado. So sa taong 2023, magkano yung pera na ibinibigay na parang itinatapon lang natin sa Kongreso? Okay? Tinatapon lang natin. At hindi natin malalaman kung paano nila eksakto, detalyado, with resibo, sentimo after sentimo na ginagastos ng bawat isang senador at congressman. Ito ang sa Congress sa Congress. 15.2 billion. Okay? Yan ang kanilang total maintenance and other operating expenses, yung MOOE. Sa mga nagtataka po kung bakit ito po nakasulat in million, kasi po ang kanya pong representation ay dapat in 1,000 pesos. So imumultiply nyo po yung number na yan, okay? Imumultiply nyo po yung number na yan by 1,000. So, 15.2 billion. 15.2 billion ang classified. Classified ang liquidation at accounting. 15.2 billion. Hindi na po natin malalaman yan. Kung paano nila ginastos, kung ginastos nila ng tama, may resibo ba, sentimo after sentimo. Yung mga binili ba nila sa pamamagitan ng 15.2 billion na yan, ay mati-turn over sa gobyerno? Wala po tayong inventory. May inventory ba ang bawat senador at kongreso kung yung mga binili nila ay mati-turn over nila sa government? 15.2 billion just for 1 year. Kongreso pa lang, ano pa lang yan? House of Representatives. Yes, sabi ni Eleanor, sa isang taon po ba yan? Yes. This is only for 2023. 15.2 billion. Congressman ito. So, can you imagine, 3 years ang isang term ng congressman. Okay. So, 3 years, sabihin natin na-retain na 15.2 billion, in 3 years, ang kongreso ay may 45.6 billion. Okay? Na free money na yan. Bala ka na. Bibigyan mo lang ako ng certification na ginastos mo yan sa MOOE. So, in 3 years, may 45.6 billion. Pag sabihin natin equally
hinati-hati yan sa mga congressman, 316 sila, bawat isa sa kanila merong 144 million na certification lang. Certification lang. Na ginastos ko to sa MOE. 144 million for 3 years.